Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Pinalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo hinahasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at iniaani ko ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko, sana may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 salaping ginto. Wika nila, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating mabuting balita ngayon, siguro yung tema ay pamilyar. Dahil lalo na sa mga ilang beses nating napapakinggan ang talinhaga tungkol sa mga talento. Binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Ito naman ay may pagbabago lang ng kaunti. Kung napakinggan natin na maigi, napaka-graphic naman nangyari, napakahigpit naman ng mga pangyayari dito sa ating mabuting balita. Pero meron akong nais na ibahagi sa inyo na sana'y maging pagkakataon natin upang pagnilayan yung mga pagbasa ngayong araw. Napakahalaga yung sagot ng mga alipin. Yung sagot ng mga alipin. Ano ba ang sagot nila nung sinabi ng Panginoon sa kanila, kamusta na? Nasaan na yung ibinigay kong salaping ginto? Nagtubo ba ito? Napakahalaga ang pagkaasabi ng mga alipin nung sinabi nilang, Panginoon, narito na po ang inyong salaping ginto. Ang inyong salaping ginto. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin na malinaw sa mga alipin na yung salaping ibinigay sa kanila, yung salaping inaasahan ng Panginoon na papatubuin nila, paparamihin pa nila, malinaw sa kanila na hindi sa kanila yung salapi. Panginoon, narito ang inyong gintong salapi. Sa inyo po ito. Sa simula pa lang, sa inyo po ito. Hindi naman po ito sa amin. Galing po ito sa inyo. Ang nais ipahatid sa atin ng mabuting balita, ang paalala sa atin ng mabuting balita ay naway sana maalalahanan, maisapuso natin na tayo ay mga tagapangasiwa sa mundong ito. Na lahat ng mayroon tayo, talento man yan, material na bagay, relasyon man natin, ultimo ang ating buong buhay ay pagmamay-ari ng Diyos, ay galing sa Diyos. Hindi ito galing sa ating mga sarili. Hindi ito dahil lamang sa ating pagsusumikap, pero higit sa lahat ng ito ay galing sa grasya at awa ng Diyos. Kaya nga, nararapat lamang na sa buong buhay natin, yung pananampalatayang ibinigay sa atin, ipinunla sa ating puso ng Panginoon. Naway sana ito ay tumubo. Nung kayo ay bininyagan, nung tayo ay mga bata, sana yung pananampalataya, yung pagsunod sa Panginoon, noong tayo ay bata, sana ay mas lalo pang umusbong. O baka sa pagtanda natin, mas lalo tayong nagiging pasaway. Mas lalo tayong hindi sumusunod sa Panginoon. Mas lalo nating iisipin na, pwede na rin naman to. Total, ito naman din yung ginagawa ng karamihan. Pero ang paalala sa atin, paano natin ginagamit, paano tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, paano tayo nagiging mabuting tagapangasiwa sa mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Kapag kayo ay tinanong, ano ang naigawa mo sa lupang ito? Ano ang nagawa mo araw-araw? Paano ka sumunod sa Panginoon sa iba't ibang pamamaraan? Hindi ito paramihan ng nagawa,
pero laging paalala sa atin kung paano tayo naging mabuting tagapangasiwa. Ilan ba dito sa atin, paggising sa umaga, ay nagdarasal? Pagbangon sa umaga, ang unang nasa isip, maraming salamat Panginoon at ako'y nagising. Maraming salamat Panginoon at namulat pa rin ang aking mga mata. O baka umaga pa lang at pagdilat natin, iba na ang ating hawak, iba na ang ating nasa isip, iba na ang ating pinagbibigyan ng oras. Ilan pa ba sa atin dito, lalo na kapag lumalabas ang isang pamilya, nagdarasal bago kumain? O minsan, ultimo ang pag dito sa loob ng Quiapo, hindi ko naman napapansin, tunay na buhay naman ang pananampalataya dito. Pero minsan kapag naglalakad ako sa labas, pag nakikita ko yung mga ibang tao, nagsa-sign of the cross, minsan gano'n na lang. Di mo alam kung cross pa yung ginawa. Nawala na yung sangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Minsan, hiyang-hiya, tagong-tago. Paano mo pinapakita, paano mo sinasabuhay yung pananampalatayang ipinunla mismo ng Panginoon sa iyo? Ginawa kang tagapangalaga, tagapangasiwa, na palakihin yung pananampalatayang iyon, ibahagi sa iba yung pananampalatayang iyon. O baka nasanay na lang tayo. Nasanay na lang tayo na, ay, total, yan naman nangyayari. Hindi na natin naiisip ang ating mga kasama, kung anong sinasabi ng ating mga kapwa, hindi na natin naaalagaan ang ating sarili. Paano mo nasusundan? Paano mo binibigay ang iyong sarili sa pagsunod sa Panginoon araw-araw? Kahit sa mga maliliit na bagay. Kahit na sa mga maliliit na bagay. Yung mga naglilingkod dito sa misa ngayon, sa ating mga lector, sa ating commentator, sa ating choir, sa ating lay ministers. Itong paglilingkod ninyo sa banal na misa ay inyong tugon na. Ang inyong pakikibahagi doon sa pangangasiwa, sa ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Kung ipinagkatiwala ito sa atin, gaano ba ito kahalaga sa ating buhay? Ano ang inyong kayang gawin? Hanggang saan ang pwede ninyong gawin upang sumunod sa Panginoon? Para kapag natapos na rin ang ating paglalakbay sa lupa, laging minsan naririnig natin yan, na kapag kaharap na natin ng Panginoon at kapag tinanong tayo, ano ang iyong ginawa sa mundo? Hindi naman nahanapin ng Panginoon kung ano yung malalaking mga achievements mo, kung paano mo binago yung mundo. Hindi niya unang-unang hahanapin iyon. Ang unang-unang hahanapin ng Panginoon kung paano mo binigay ang iyong sarili. Kahit sa mga maliliit o kaya kahit na sa tingin mo walang kabuluhan na mga bagay araw-araw, kung paano ka nagmahal ng lubos at ng tunay. Hilingin natin ng grasya mula sa Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga desisyon din natin sa ating buhay, naway piliin natin kung saan tayo mas mapapalapit at makakapaglingkod ng tunay sa Kanya araw-araw. Amen.